She's not settled down pa. Ano gusto niyo, ma'am? Request Basahin ko pa to? Yes, yung patient, sir. I know. Hindi ko na rin alam bakit ganito na. So may assisting physician? May gusto na pala siya? Meron talaga. May facility? Kinlose nila, sir. Kinlose. Ayaw mo talaga Decide siya. yung ambulance nyo? Deadline? Decide siya on her own. Pwede mo kami mag-request ng cameras. Ano daw? Pasukin ng general cameras. Gusto mo? Palapitin ng mga media? Opo. Sige. Lapit na. Go na. Go. Okay, double time. Ding! I-release mo ang media? Release. Go na, sabi ni General. Lapit na. Si General lang nagsabi. Hindi, si General lang nagsabi. Ay, ayaw ng hospital. Isolation po yan. Ayaw ng hospital. Hanggang dyan lang naman yung camera eh. Ayaw ng hospital. Hanggang dyan na sa inyo. Huwag nyo lang i-block yung side ng camera. Alis na lang dito ang mga kwan para makita Hanggang lang, natin. para makita ng camera. Sige mo. I-clear natin ito yung para makita ng camera. Veterans yan. We're going to bring it to veterans. Considering that as requested, Attorney Zoraida Lopez has been examined by the physicians and cleared to the Medical Center in Quezon City. You are directed to transfer Attorney Lopez to the Veterans Memorial Medical Center, Quezon City. Ma'am, si VP, and anybody of your choice. May text tayo galing kay SILG Rimulya. Ma'am, ang sabi ni SILG Rimulya, yan din ang sabi niyo, tapos kinuha niyo ako kanina, dadalhin niyo ako sa correctional. ma'am, hindi ma'am, tapos na yun. Totoo. To General Nick Torre from SILG John Vic Rimulya, transfer of Attorney Zoraida Lopez to Veterans Memorial Center. Dear General Torre, as verbally agreed upon, the transfer of Attorney Lopez to the Veterans Memorial Hospital shall be complied with respect to the House directive to transfer her. Please accord all security measures necessary to ensure her safety. Furthermore, please allow the untethered access of her personal physicians during her confinement. The attorney will also be accorded full visitation rights of the following people: Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, Vice President Sara Duterte. Please be advised that all pertinent hospital safety guidelines should be followed, as well as hospital policies on visitation practices. For strict and immediate compliance, signed, SILG John Vic Rimulya. Ma'am, assurance yun. I don't need your assurance anymore. That's what they told me in the house. And look where it brought me. Dito, maraming witness. Dito naman sasakay ka naman sa sasakyan ni Pumayag sila VP. sa media, pumayag sila kay Senator Bato. Ma'am, sasakay po Pumayag kayo. sila sa akin. Sasakay po kayo sa sasakyan ni VP. Kasama niyo po si VP sa sasakyan.
She will be transporting you to Veterans Memorial Center. Hindi ka naman iiwanan ni VP, ma'am. Sure yan, Nick, di ba? Yes, sir. Promise. Of course, sir. Nandiyan naman si VP. They are just in one car. Okay, ma'am? Padaan mo na, padaan na. Bibigyan nyo ng magandang ano dyan. Padaan na, padaan na. Ay, alala yun dyan. VP, baka ma'am, paano, ma'am? Paano? Dito kami sa likod mo, ma'am. Huwag kang mag-alala. Muna ako ha. Next. Salamat. Lalay. Tira. Bangin yun ay. Nakalihok na. She's not settled down pa. So, pinayagan niya. Nagpaalam kasi ako kagabi. I pleaded with her na pauwiin ako para makita ko yung mga anak ko. Initially, ayaw niya. Umiyak na naman siya. And then, hindi mo na ako pinabayaan ko muna siya sandali. And then, inulit ko na yun na naman ulit. But the next time around, binigyan ko siya ng parang in exchange for me, Senator Bongo will stay with her. So sabi ko dalawang ang sasama sa kanya. Dalawa pa rin ang sasama sa kanya. Si Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo. And dun na siya parang medyo nag-isip. And then pumayag na siya na paalisin niya ako. Pero sinabi niya na bumalik daw ako mamayang gabi. Kasi baka daw gabi na naman gawin yung pagkuha sa kanya. Sino man? Wala nang available na nagkataon lang na wala available. Pantayan niyo siya na Walang available. Well, as I have said, may kondisyon yung pagkasabi niya, di ba? Kung siya ay papatayin, ipapatay rin daw niya. Di ba? Yun yung kondisyon. Patayin mo na siya bago niya ipapatay. Kumbaga, ano ba? Wala mangyayari kung hindi siya gagalawin. Parang gano'n ang sinabi niya, di ba? That's so, sir, naniniwala po tayo na hindi yung threat. Ha? Naniniwala po tayo na hindi yung threat. That's the case. And, hindi ko masabing, sila, kinukonsider ka kailangan active threat eh. Maybe conditional threat. Conditional threat. You hurt me, I'll hurt you. Ang ganun lang, di ba? Okay, you hurt me, I'll hurt you. You shoot me, I'll shoot you. Parang ganun. Pero will that be okay, sir? Ha?
Will that be okay? Nagaling sa Vice President. Pero sino ba magsabi na okay yan? O, lahat naman tayo ayaw natin ng violence. Ayaw natin ng harm, di ba? To each and every one of us. Pero considering the situation, intindihin rin natin yung kanyang masyado na siya nagigipit, masyado na siyang feeling talagang parang pinagkaisahan, ganon. So, normal reaction ng tao yan. Intindihin natin.